Queenie J. Talagtag, nagbabalita mula sa bulwagan na pambalitaan at himpilan ng sandigan ng bayan, Arangkada Balita. Patuloy pa rin ang isyu ng korupsyon sa ating bansa. Maraming Pilipino ang naapektuhan ng korupsyon. Nawawala ang mga pera na dapat sanay para sa mga proyekto para sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Dahil dito, nahihirapan ang mga mamamayan na makatanggap ng mga serbisyong dapat sana'y tinatanggap nila. May iba't ibang anyo ng korupsyon. Maaaring ito ay pagnanakaw ng pondo ng gobyerno, panunuhol, o pag-aabuso sa kapangyarihan. Ang mga taong sangkot sa korupsyon ay kadalasang may mataas na posisyon sa gobyerno o sa pribadong sektor. Mahalaga ang paglaban sa korupsyon. Kailangan natin ng malinis at responsableng mga opisyal ng gobyerno. Kailangan din natin ng aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa pagbabantay sa mga gawain ng gobyerno. Ang pag-uulat ng mga kaso ng korupsyon ay isang mahalagang hakbang upang mapanagot ang mga taong sangkot dito. Ang pagsugpo sa korupsyon ay hindi madali, ngunit hindi rin ito imposible. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, maaari nating mabuo ang isang bansang malaya sa korupsyon at may pantay na oportunidad para sa lahat. Sa kabilang banda, gusto lang naging pasyon na mano ang talamak na korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno na ikinukonsidera ang pera ay kapangyarihan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martinez sa deliberasyon ng House Committee on Appropriation sa panukalang 5 bilyong pondo ng ahensya para sa 2024, lubhang nakakalungkot na marami sa mga opisyal ng gobyerno ang sangkot sa korupsyon. Dahil itinuturing ng mga itong pasyong kapag mapera at sagsag din ito sa kapangyarihan. Ang Office of the Ombudsman ay nag-iimbestiga sa mga kaso ng graft and corruption laban sa mga inirereklamong opisyal ng gobyerno. Aminado si Martinez na mahirap sugpuin ang korupsyon at hindi ito kakayanin ng anumang batas na maaaring likahin sa Kongreso. At sa kanyang pagtaya ay panghabang buhay na ito. Kung hindi magiging makadiyos at may magandang kaugalian ng mga kabataan, malaki ang potensyal na maging susunod na lider ng bansa. Samantala, ipinasusuri ni Martinez sa mga kongresita ang mga posibilidad na ipabuwag na ang Procurement Service Department of Budget and Management matapos itong pag-ugatan sa korupsyon sa panahon ng nakalipas na administrasyon. Tinukoy ni Martinez ang pagkakasangkot ng mga opisyal ng PS-DBM sa pamalimes sa pagbili ng overpriced personal protective equipments sa kagsagsagan ng COVID pandemic. Sa 180 bansa, ika-116 ang Pilipinas sa Corruption Perception Index ng Berlin-based organization Transparency International. Noong nakaraang taon, ika-116 ang Pilipinas. Ang mga bansa ay iniiskoran base sa level ng public sector corruption, kung saan ang 0 ang pinakakorap at 100 ang pinakamalinis. Ang Pilipinas ay may iskor na 34 sa 100. Noong 2022, ang iskor ng Pilipinas ay 33. Ang Denmark ay pinakamalinis sa sinundan ng Finland, New Zealand, Norway at Singapore. Pinakakorap naman ng Somalia, Venezuela, Syria, South Sudan at Yemen. Ang data sources ay kinokolekta ng mga mapagkatitiwalang institusyon kabilang ang World Bank at World Economic Forum. Babataas ang ranggo ng Pilipinas sa Corruption Index. Kahit balibalik na rin korupsyon pa rin ang pinag-uusapan dito at malayo pa ang Pilipinas para maabot ang mas mataas na ranggo. Hindi nakakatuwang pag-usapan ang ukol sa korupsyon. Bagamat nasa 115 ang pwesto, panatili naman ang Pilipinas sa mababang skor nito sa 34 at 100. Noong 2018, nasa ika-siyam na ang pwesto ng Pilipinas. 2019 ay 100 at 18. 2020 ay ika-100 at 15. At 2021 ika-100 at 17. Masyado malayo pa ang tatahakin ng bansa bago maabot ang mataas na antas ng walang bahid ng korupsyon. Sa kasalukuyan, maraming tanggapan ng pamahalaan ng batbat sa katiwalian. Maraming nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Maraming buhaya ang walang kabusugan. Kamakailan lang, 4 ng abogado ng Bureau of Immigration ang sinibak sa pesto dahil sa mga isyu ng working visas sa mga dayuhan na bogus naman ang mga kumpanya. Malaking pera ang kapalit sa pag-issue ng visas. Patuloy din naman ang korupsyon sa Bureau of Customs kung saan walang patlang ang pasok ng smuggled products kabilang bigas, sibuyas
at iba pang produkto ng agrikultura. Narito ang sekretarya ng Pangulo at ating interview. Sa iyong palagay, ano ang pangunahing dahilan ng korupsyon sa ating bansa? Sa palagay ko, sa pagiging ganit sa pera at kapangyarihan ng mga namumuno sa pamahalaan at sa iba't ibang sektor ng lipunan na nagiging ugat sa lahat ng kasamaan. Sa pagiging matako sa kapangyarihan ng mga namumuno, lubos na paghihirap ng mga mamamayan dahil napupunta sa bulsa ng mga namumuno ang kaban at pondo ng pamahalaan na dapat para sa mga mamamayan at para sa pag-unlad ng bayan. Ano ang papel ng media sa paglalantad at paglaban ng korupsyon? Sa pamamagitan ng media, nagkakaroon ng boses ang mga mamamayan na masabi yung mga hinaing nila. Ang media ay may mahalagang papel sa paglalantad at paglaban ng korupsyon. Ito ay nagsisilbing tagapagbantay ng pamahalaan at ng mga opisyal nito, na nagbibigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa mga kaso ng korupsyon at nagpapakita ng mga epektibo sa lipunan. Ano ang mga dapat gawin ng mamamayan upang makatulong sa pagsugpo sa korupsyon? Kailangan pumili tayo ng karapat-dapat na mamuno sa ating bansa at dapat hindi tayo magpapalinlang sa mga mabubulaklak nilang pananalita. Upang matulungan ang pagsugpo nito, mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mga mamamayan. Huwag mag-atubiling magtanong tungkol sa mga proyekto ng pamahalaan, mga desisyon at mga gastusin. Suriin ang mga ulat at impormasyon na nakukuha mula sa iba't ibang pinagkukunan. Huwag basta-basta maniniwala sa lahat na naririnig o nababasa. Suriin ang mga katotohanan at ang mga motibo ng mga nagbibigay ng impormasyon. Ang pagsugpo sa korupsyon ay isang responsibilidad ng bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok, kamalayan at integridad, maaari tayong makatulong sa pagbuo sa isang lipunan na malaya sa korupsyon. Sinabi ng Malacanang noong Hulyo 2022 na maglalatag ng mga bagong programa ang pamahalaan para maproteksyonan ang mga mamamahayag. Sana matupad ang mga pangakong ito. Umaasa ang mamamahayag na hindi na magiging delikado at mabigat na ang bansa ng Pilipinas para sa kanila. Ako muli si Queenie J. Talagtag, nagbabalita mula sa bulwagang pambalitaan at impilan ng sandigan ng bayan, Arangkada Balita.